sa website ng NTC or mag-email sa contratexcam@ntc.gov.ph o consumer@ntc.gov.ph. Pwede din itawag sa 1682, 24-hour consumer hotline yan ng NTC. O kaya sa 8920-4464, 8926-7722 at 8921-3251 mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kabarangay na sulod na kita second half. Aton na mga notisya, mga impormasyon na balita. Aton taramdan na sumat estihanon na pan Friday, February 27. Last Friday na hithan na bulan na Pebrero 2026. At ipen pumidalagyapan niyo kahampang yan ang mga oras. Papod natin didi Master Control Coach Euphem Buna Jr., Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, pinagyuton supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Namito na ito na pag-irestoryahan, yun ang adlawhan na Friday, no? Bisan ko na Friday. Puno kitahin na mga info, balita. Labi na ato na ginababantayan nga Eastern Visayas Regional Athletic Association na meet 2026. Dito naman Baybay City, probinsya hito na Leyte. Ronina makakahampang naton hi Sir Abner Aclao, ito ang aton Senior Education Program Specialist, at the same time Division Information Officer han Eastern Samar. Maaro kitahin na pa-update kumusta na ito ang aton mga atleta dahan probinsya Eastern Samar or DepEd Eastern Samar Division nga ato yan na Baybay City, Leyte. Pipira ba ito na ato nga ato na mga atleta? Inhirayan na nakabilit nga na kumusta ito na preparasyon para naman syempre masaydan ito na ato na mga kag-anak guardian nga yanain na nag-aaro or naghihilat ito na pa-update tikang naman Baybay City. Mapay nga morning Jeremy Ubalde. Maki-greet kan iya Itay Romy, Kuya Gibe nga ningning, kaupod lagi hapon hito na programa na mamati iya na. Thank you Miss Jeremy Ubalde nga iba pa nga nakatutok yan na bisan kon Friday in damo lagi hapon ito na mga aktibidades emergency power interruption unahon talaanay Sir Abner from Baybay Borongan dinhi aton syudad ngadto barangay Kasuroy San Julian tinikangan alas 12 hiton udto nga da naman alauna yan nga kelup magkakamay adahin emergency repair hinanan hihirig nga mga struktura dida ini Baybay Boulevard deklahiton Philippine Coast Guard Office. Salit kinahanglan ini maayad. Samtang may da naman ginbubuhat nga main leak repair barangay Canabong yan ang adlaw ito na BWD. Salit apektado aton southern barangays mawag kakawarayan kamo tubig. Ginaaghat adto na mga konsumidor nga maapektuhan hini nga trabahoon magtirokin bastante nga tubig samtang gindudumarad ton pag-repair. Good morning, Valiant Hawks, coaches and athletes. So dito na pagalanganin pa na tawagan na ba Coach Euphem, he Sir Abner Aclao. Maaro kitahin na pa-update kana Sir Abner may pagsumpay naman hiton pangandaman hiton
kuan na ini first day hiton na March, Sir Abner, mababaruan naton kung ano ba iton eksakto nga petsa para hiton Eastern Visayas Regional Athletic Association Meet 2026. Kain naman hiraya na nakabilit nga eskwelahan dito naman Habaybay City, Leyte. Ito ang delegasyon hiton Eastern Samar Division. Bababaruan ta ini kan Sir Abner hain bahira nakabilit pipira iton aton kabugusan nga delegado hiton Eastern Samar Division kung tawagon Valiant Hawks. Adina dita na paglanganon adina hi Sir Abner Aklaw kay very busy in hiya na adto Habaybay City maupay nga aga Sir Abner. Sir Abner? Good morning. Morning, Ayan, ada na, oo. Sir Abner, good morning. Kumusta ito na sitwasyon yan na dida, sir? Yes, good morning Ate Pen, and good morning ito ating mga manmarti, especially Ate Pen ang ating mga kag-anak na sugat sa imo ring na babantay ito among mga updates with ating participation ito IFRA Meet 2026. Sa pagkaya na Ate Pen, adi kami Habaybay City National High School nakabilit. Opo, adi lang kami mismo itong syudad itong Habaybay City Leyte. Ngan itong panahon di Ate Pen, maupay, medyo mapasok-pasok tikan pa ang atong pag-abot nga di Habaybay City. Oh, kaupay. We're doing good. Safe and amon travel nga di Habaybay City. Nga sige na Akipen itong amon pagkatong itong mga playing venues itong ating iba-ibang mga events led by the coaches para ma-orient nila itong era playing and competition venues. Okay, so Sir Abner, an iyo paglakat kakano, kakilip or the other day pa? Opo, Akipen, bali the other day pa, hatun February 25, asa na amon pag-depart dito amon Balangkayan Municipality. Alright. Inabot kami nga di, Akipen, medyo kilit-kilit na, kay amon din pamintinaran amon mga vans atun 50 to 60 kilometers per hour na pacing. Dapat. So, opo, wala kami pagpadagmit. So, asa medyo na dilatar, medyo mahina yan among dalagan, pero safe at ito. Oo. Pipira Sir Abner ito nagkabugusan nga delegado han Eastern Samar. Athletes, coaches, officials, trainers. Yes, Ate Pen, ang aton Valiant Hawks may da strength nga 789. May da kita elementary athletes, boys 121, girls 101, total of 222. And coaches, assistant coaches, chaperones of elementary na abutin 44, a total of 266 para ng elementary athletes, ng para na mahadtod secondary athletes na abutin 406 equipment era mga coaches and chaperones, and ato naman mga technical working group, kitchen personnel, nurses, division key officials na abutin 117, a total of 789 at Ben ang ating delegation. So nga tanan ka mo dida Habaybay City National High School, Sir Abner? Tama po, Ate Obos Pen. ka mo ada. Mo Habaybay City National High School, Ate Pen, dako niya na campus, tutulo kami ng mga divisions at nakabilit dito. Pero nag-eksakto kami, Ate Pen. Aadi itong Samar Division, aadi liwat itong Northern Samar. Kumbaga, ang Samar Island. Kami ng buknaahan syudad, kayo kami na ang medyo haro-hagrayo. While atong mga Leyte Division, igin kadtuhan itong medyo haro-hagrayo ang aton I see. Philippine School. Oo. So, makakasiring ba, Sir Abner, nga ready na ba ito ang Eastern Samar Valiant Hawks? Ano doon mga preparation, sir? Yes, Ate Pen. Unang-una, namon preparasyon, pinaagihan doon dako ng solido nga support ng ating provincial government, kanakan Governor R.V. Ipardone, Congressman Sheen, Vice Gov. Maricar, and mga SP members sa natin mga mayors, Ate Pen, naghatag ng suporta. Ano ini Ate Pen ang ating sinasandigan kung ano nga nagkameda kitahin na pulo kaadlaw nga concentration training sa Balansayan, especially kay Mayor Alan Contado. And aside from that, Ate Pen provided kita hatun mga sports equipment na kailangan namon, ang uniform, shoes,
parade uniform, game uniform, especially Ate Pen, ang among dili food so far, very Wow. good po ang among dili provision as siya nga itong mga parents nga namamati yan na salamat rin yung pagtapo dili at mga atleta. After preparations, Ate Pen, makakasaring kami nga ready na kita. Opo. So, yun na, by tomorrow, may da naman solidarity conference na pagbubuhatin, hindi na i-define tanan para mag-prepare na itong game competition on March 1 to 7. So, officially must start ano iton nga adlaw until when, Sir Abner? Opo, Ate Pen, bali March 1, pagbubuhatin ang opening program, nganhan parade to ha Pinay Payun Sports Complex. At yung sports competition at all levels, both elementary, secondary, pagbubuhatin ha March 2 to March 6. Bali, March 7 na Ate Pen at among pag-uling na ating mga kalugaringan na bugto. Nga tanan ba, Sir Abner, hadton na mga competition nga ano ini nga mga pauyas may ada representante iton Eastern Samar? Ano ini nga mga kategorya, sir? Yes, Ate Pen, by the natin entry. Aton Valiant Hawks from archery, army, badminton, baseball, basketball, athletics, billiards, boxing, chess, dance sports, football, futsal, and futsal Ate Pen, mahibabor ang actually naghahatag aton in gold and last year amo inian secondary girl and futsal yan may daigintugan Ate Pen nga elementary naman kung baga declare nga regular sports na nag-entry nga how kita hini. So both elementary and secondary may da kita hini entry. So may daliwat kita gymnastics, softball, sepak takraw, pinchak sila, wrestling, and swimming Ate Pen. First time liwat yan nga nag-entry kita para games, para swimming. May kita duha nga athletes nga na binulig hatun para games. Amo itong mga special Ate Pen competition para aton mga athletes. May kita table tennis, taekwondo, volleyball, tennis, wushu. And aton na Ate Pen, waray ka buliging pag-una regular games ato weightlifting, nga naka-pole vault. Opo, kay wara pa kita hini mga trained na official. So wara kita hini paka-entry ng mga pag-una mga regular sports nga ipuput out para ron pambansa iya na nga tuig. But majority Ate Pen Nga tanan may da. Oo. So dida hini Sir Abner ano nga imo na mention nga mga iyas diin kita naka ano nga dako talaga ito naton posibilidad ngan kung naton babalikan sir an last ano nga Ivraa ano ang standing hadtohan Eastern Samar Division. Okay, Ate Pen, nahibabaruan nga last year nagkamay da kita in 3 bubble venues and nag-host kita sa Dolores, hindi nga ito Maasin, ang second cluster, hindi na makatacloban. Opo, nga hindi nga tutulo nga aton ginatendiran ng last year, hindi kita Maasin pakadamo in gold, especially nga aton chess. Opo, chess nga taekwondo. Opo, so nahinga na kita Ate Pen ang rank 8 ang last year. Nga yan ang matuig Ate Pen, sunod nga nakapag-concentrate kita aton delegation in one concentrated venue habalangkayan dakit aton paglaom nga makaka-up kita madudugnan aton mga medal counts nga among gimimi nakakuha yan, especially Ate Pen aton futsal, makusog aton team ang aton basketball, Ate Pen nga volleyball, sunod aton na bulig aton gikukuha sa aton province aton Eastern Samar Basketball and Volleyball League. Dako na bulig aton training ang aton mga athletes. Nagpo-focus lang kita Ate Pen didahan aton swimming kay basen amon assessment sa nakalapay na concentration training may kita mga potential tidak na makakakuha in gold, although dili lang kita handagan pag practice na tagan mahiran tira kaadlaw dili ang swimming pool. So atin aton gin ka-count ngan may daliwat natin gin lalauman syempre Ate Pen didihan aton chess ay amo initon regular na nakakahatag aton in gold, so nag-concentrate liwat kita didahan ton chess na amon kinikita di Ate Pen atong dance sports kay nag-level up na atong performance sa atong mga dance sports. Atong taekwondo, ngan hindi natin nakapag-gold nga pinchak sila na wushu. Giupay pag kinulaw Sir Abner hadton dance sports kakano ini nag-start? Pero may regularize oo. dance sports.
As far as I remember, at the time kay ako na ato aton sports officer han year 20 Maiha na. 16, basta before pandemic at the time naging regular na ini nga na transport. Nagpirmi na kitahin may the entry. Although di kita nakaka-gold hat ng mga times kay may da man di makusog at lating and or mo era teams ng kalbayog. Pero yan na active base ito amon assessment nga itong mga comments sa tatan kasi mga sports coordinator sa tamang group chat may talaga laban na ikon Eastern Samar. So we're counting on that. Labi na active kaya itong mga karupaton sa ating punto amon na encourage itong mga mayors na magkamay dalawa sa mga competition kung dance sports Correct. para ma-develop ito na ating mga learner athletes kini nga igen. O gida ko talaga Sir Abner iyo naman ispaam ang ginadumara didaha balangkayan. So kumusta kay wara kitahin pagka-istorya anuhan ispaam adto na nahitabo overall nga assessment nimo sir? Yes, thank you Ate Pen. Noong overall assessment natin sa PAAM to upan ni natin concerned SDS at the same time the regional director Mr. Fermo kung bakit tidak pa lahat dun opening and welcome and after PAAM as in pang-Ivra Amit na daw at dun iya masasabi and level up at dun welcome night and preparation ng host municipality. And as to the playing venues at the Pen, tanan na accommodate itong nga bungtuhan pa ng kaya at dun playing venues. And especially at the Pen at dun again provide nga oval, hindi ha palang kayan, dako na bulig liwat hadton ating mga athletes. So for Ate Pen, although naging maurang duha ka PAAM, naka-adjust ang ating mga athletes hadton ikatulungan ika-start ka adlaw. So tanan na pull out ang mga games, wala eksakripisyo atong kalidad ng selection nga masasabi ko Ate Pen nga that was another successful conduct of Eastern Samar Provincial Athletic Association. Wow, hinuadtoan na itinanghal siring paman nga winner adto nanguna. Yes, ang Unit 2. Unit 2 Ate Pen. Ano ang Unit 2? Ano ang iya composition? Dolores, San Avid, sa Sulat, San Julian. Ini itong Unit 2 ng sinuliban hadto sa Unit 2 ang ikaduha Unit 3 Ate Pen. And then Unit 4 and then Unit 1. Alright. So, kaupay, bisan adton panalingkamot, parang nabasahan ko adto kanda si Ruel nga pinalit pahirahin lugar para hadton oval, adton local government unit han Balangkayan. Ngan Correct. an ginbuhatan hadton swimming didto naman ha minasangay. O di ba an ira didto kadagatan, nag-adapt talaga nat mga kabataan Okay, upay. Ipagid itong taga-este. Sana sunod may data na swimming pool ha nga dako talaga pang sugad hini nga mga event. So iton magdadaog para hiton didahiton Ivraa Sir Abner para palaro. Hainit palaro sir ngan san-o? Hatag kaya na Ate Pen, itong target date han palaro is in the month of May. Na didiha Mindanao area na kita, Agusan del Sur. Oy, Agusan. So han last year nagpiran ato na hingadto ha palaro. Okay, ang ginagawa natin na palaro Ate Pen, ang mga events ang futsal secondary, at taekwondo, and chess. At least, ang mga may events nakita. natin na hingadto ha palaro ng pinchak sila, bali upas nga events Ate Pen. Hanhan chess, isa lahiyang nga event, pero damo at doon iya binuligan na category. Nakita ko didihan na post adto na medical nga mga nga mga may medicine nga iba pa nga higamit Sir Abner adto provincial government naghatag ba through Governor RV? Yes. Correct. Okay. May dahira di na pinangangarawat. Oh, yes. Nag-distribute kami kakulip hadton mga hygiene kit o po tanan nga ang mga athletes including coaches, assistant coaches, chaperone, pinaagihan aton provincial governor, digahan natin special education fund, kuha ini nga mga hygiene kit nga nga adlaw at 10, sige na,
ongoing net distribution para naman hatong uniform, and parade t-shirt, jogging pants, jacket, palo, and then shoes. Opo, Wow. kompleto at depend atong mga athletes and coaches. Ang atong liwat food, ang atong transportation, di da liwat ini kuha ng atong provincial government. Nganhan may da natin atipen, mga mayors na nag-volunteer liwat paghatag ng financial assistance nga hatong delegation, ipala hatong ira ikinahatag na incentive ang ira mga kalugarin ng mga athletes. So gahatong Arteche, sa Tulat, G1, may dami na pinakahatag nga mga incentive nga ng mga athletes, which is also we are expecting at the 10 na mabisita amon hadin habal sa city and aton liwat mahal na gobernador and congressman kay kada tuig ko na kadi mapakita makatagit suporta nga nahatag liwatin financial incentives personally rin aton mga athletes paghatag Wow. inspirasyon. May da pa nga nihat ang nagpapaka-medal, na gold medal, nagahatag ada at tawhin na financial assistance, ano? Tinatagan. Correct. Parang may dahat, oo. Wow, kaupay. So, asya iton look forward. Di rin naman la iton, iton kwarta, pero itira suporta, no? Nga mural, makikita dito iton aton na mga, mga lideres. Sir Abner, Valiant Hawks, ano iton ginsisimbolo hini? Nga asya iton gindadara nga ngaran, iton mga atleta delegadohan Eastern Samar Division. Yes, at depend no kay kapagyahan niya na tuig ang aton dating Eastern Visayas troopers igin pabalik ngadtuan aton ngaran ang Golden Stingers. That's ang decision ng aton regional director. Same with the division level nagbag-upo kitahin mga monikers yan na. So didihan amon decision from the management from Kidlat Este nagtuloy kitahin isang animal na kumun itong atong probinsya na paghahangad sa pag-aaraw ng paglaom ng inspirasyon kinikita sa amo adto atipen ang kinitahan atong mga management atong nalanoy nga hataas nga lipad itong mga banog Banog. in Samar area. Kamit asya ito natin gin-represent niya. Valiant means strong or brave. Nga bisan aragyan kita din ni Ate Penet ng sama Bagyo. mga bagyo pero ada lagi hap na lipad kita as one Wow. delegation sa Valiant Fox lipad banog. Wow, kaupay yung simbolismo, ho? Kagiupay, Sir Abner, wow. So, amin Sir Abner, kung may kadugangan pa, nga impormasyon, labi na ito aton mga nanay, mga tatay, di nga nagbabantay tira mga kabataan. Oo, maupay kay very smooth, safe, aton pag-abot nga to, kay kakulup, didahan mga balita, nga, ato from Samar Delegation ba? Oo, nga. May danahitabo. Katbalogan, oo. So, talaga good nga dapat bantayan. May daman naupod nga to, Sir Abner, curious nga mga parent nga to? Ay, yes po, oo. Allow na po ng atong mga parents pag-upod, pag-visita, pero ada po hirahiton separate nga venues like nagla-lunch lahira o nag-hotel. Itong iba, kay diri po allowed itong atong kag-anak na ulupod nga din mismo itong era mga visiting area. Correct. So may da nalipat schedule pagbisita nira, may da papel na pinipirmahan pagkarayag nira sumunod or gumawa ito nira mga anak. So parang ito ng mga proseso dito among mga different committees ng APIPEN, adiliwa 24/7 ito ating mga taga-PNP from Taytay City na may daliwat kita pinaag ng leadership ni Mayor Alan again sa upod nga nga upat nga taga-PNP from Balangkayan mismo ba siya na lead ang among delegation na ika-25 nagpuuna ang taga-PNP asya na kontrol ng among pacing didiliwat adi nga ma-stay nga among pag-uli. When kada van di APIPEN amon gin sa usdanin isa na school nurse para asya namon pinaka-van manager na hatagan po namin ang nagsusukang nga bata kumbaga tanan atamadohan kada isang lit atong mga kag-anak thank you hatod era prayers nga na suporta. Wow, so very good. Damo nga salamat, Sir Abner. Nakita ko didan impos, nagaano kahat dida, parang may da ka man nagamit kahin megaphone.
Oo. Ito po Ate kada gabi kita may di sharing of updates, especially sa proseso Ate Pen yung pag-usarang isban, pagtika si playing venue na the night before, nasubmit na era 3 tickets para ma-schedule na mag-organize itong paggamit at mga sasakyan dito so far. Ano ang mga importante assets. Nagsigiliwat Ate Pen itong halos pag-adlaw pag-umuspa ni RD na itong control ng SBM Punel mo kahit limang gudhiya maka-visit personally ang first 2 days pero halos pag-adlaw na tawag na umusta dito Abner ginlalagit tanglit medyo okay ito actually kamot ang Ate Pen kaya taran kami pinanginginano from the staff management na din ating PGO manika mo ang mga partner stakeholders ang pangumusta. Wow, oo. So, tunnel na itaton buot ha, mga kag-anak, mga guardian. Kay yadto talaga. 24/7 atamano sa ring paman ni Sir Abner. Iton aton mga opisyalhan Eastern Samar Division. Parting shot, Sir Abner, kadugangan nga impormasyon. Go ahead, sir. Yeah, thank you, Ate Pen. Ako mga kadanak na namamati. Yan ang mga magturot ng entire Eastern Samar. Adilang ang Valiant Hawks ang lipad tanong Kabaypay City para makigbisod nga magminaka-attain hatong additional goals itong pagbubuhatan ni Ubra Amit 2026. Nagpapasalamat kami ng iyong suporta, ang iyong pagtapod, pag-interest ng iyong mga athletes, na rin ang management ng pagbubuhatan namon mga kag-anak, kasi ko aspihanon nga mag-perform kita as you are expecting, as you have been expecting from us to perform better and better yan nga natuwi. Salamat sa iyong pag-ampo ng prayers and Valiant Hawk, Lupad Banog, we will do our best to bring home the beacon for our fellow aspihanon. Wow, oo. Anay, karate, ay ton karate, Sir Abner, may ada kita? Kanan Eastern Samar Division? Karate. Yes, kita. Karate do. Taekwondo, pinchak silang, wushu, ada ini, mga karate. Ano karate, kaya dihin aton, maaram ka na mahitya din nga aton Coach Yufem, oo. Kay may daman hirap for palaro na kami Yufem? For demo sports. Demo sports, Sir Abner. Mahidudugang na. Okay, karate. Oo, kay bangin ka mo magkaraya. Why main karate per se? Integrated itong mga karate moves, Ate Pen, nga dahiton taekwondo, nga dahiton pinchak sila, nga dahiton wushu. So, ang karate as a separate event, wala po ito niya. Oo, sige. Oo. Integrated lang yan. Oo, yadi kasi aton sports-minded coach. Yes. Sir Coach Yufem. Gida may nga salamat, Sir Abner, iton aton prayers, pag hinaot nga maging safe, maging successful, nga tanan, i-bless iton aton mga athletes, coaches, iton aton mga officials, han Eastern Samar nga tanan, pati Borongan City Division nga tanan, antikang din ha Eastern Samar. Thank you so much, Sir Abner. God bless sa iyo dida ha, sir. Thank you. Thank you. Opo, regards iton aton mga officials, coaches, ngan mga athletes. All right. Thank you so much. Amad to kabarangay, Sir Abner Aclao, an aton ginbabantayan nga pa-update. Tikang naman Baybay City para hiton Eastern Visayas Regional Athletic Association o IVRA Amit 2026. Waray sadang ikabaraka iton ato na mga kag-anak, guardians. Adto talaga ginaatama ni Sir Abner. Thank you so much, Sir Abner Aclao. Anato na pakiistorya ka na Sir Abner, nagdarat ha oras, may napakita 20 minutos pa. Unsa mag-alas 10. May nagihapon na dida Coach Yufem, mga pictures ni Ate Sok. Ngan samtang waiting kita hiton pictures ni balita ni Ate Sok atong liwat i-play ipakita liwat an aton gin tambungan kakulup adton kana na Borongan City kag PTD. Advisory group na Borongan City nagkamayadahin katitirok aadiman aton
ipakita anay samtang waiting kita no iton report ni Ate Sok. Tinatawagan Ate Sok ni Coach Eufem. Again, thank you Sir Abner. Thank you Jeremy Ubalde. Jen Golmatico, da mga salamat. Kakilupin nga adlaw dito naman Borongan City SP. Pagpakisigba hiton na partnership hiton community nga police pinaagihad to na City Advisory Group for Police Transformation and Development kon pakag PTD amoy nagkatitirok adto na mga miyembro mga opisyal para gihapon pakisgun pabaskugun iton na sumpayan ito na mga stakeholders, ito na PNP Borongan City para ini-suporta ito na mga stakeholder nga dahil ito na police reforms, transparency, ngan sugad man na community-driven nga development. So waray sama ito na nagkakaurusa para hiton kamurayawan pagka may adahin na katuhayan ngan sugad man na maging mabaskeg ba iton pagtapod naton ito na public trust nga da naman hiton aton na kapulisan. So kakilupiton nga adlaw amo nga waray kita magkaharampang hataramdan info centrum kay amo iton nagin dumara kakilup dito iton pagabuhatang katitirok oath taking and sugad man at the same time meeting para yan ang quarter hadton 2026 first quarter para magin mabaskeg ito na sumpayan ito na mga stakeholder nga nasugad man City PNP. Anato na oras sa kabarangay, may na kita 43 minutos na nakalabay alas 9 haaga. So Eufem tawagan natin hi Ate Sok may kalabutan liwat ini hadton awada na hi Ate Sok may pagisumpay hadton ika-35 nga regular session han sangguniang panalungsod. Maupay nga aga Ate Sok. Yes, Ayan. how copy ka sa mang pen? 5x5 Ate Sok, go ahead. Oo, yes. And kung 5x5 tat signal, masya may panahon. Mas okay pa sa all right sa ring pa man ni Kuya RC Santo. As in, maupay didit panahon, nanihimayong, nagsasaduk. O na yun naman sa ring dadamay ng paso. Pagbabanag king kamauran. Nabalita o thanks God. Diniya mo pa nga panahon sana direlain patahapyas kasamang pena natin i-share at doon pag dumarayan ng adlawan biyernes sa natin mga resgaduhan nga mga kasubong iton konseho sa ang gunang panglungsod ng syudad ng Borongan kataliwan nira magdumarin special session kasang club yan naman in nagdudumara naman hirahin regular session. Ika-35 nga regular session nga na di atin i-share adto ang ira pagtatalakayan hining nga session base di daton order and calendar of business thanks much nga daton secretariat nga da kan Sir Abit Kampadungan haton ni staff. Di kasamang pen adton pag-restoryahan eto nahimapa maupay nahimapa na didi in susudan nga partnership iton LG Borongan Isamelco. Adi adton hailaro man unfinished business adton gini-request an Office of the City Mayor para naman hin pag-aprobar adton sanggunian panglungsod din resolution. Ang ngayon kasamang pen ito natin ito na preside ito niya ng sesyon han konseho Kuya Eman as Vice City Mayor Kuya Eman Chu Sungko. Di atun request sa batan han City Mayor nga magpasa, mag-aprobar adton SP resolution nga maghatag han LG Borongan nga ginrepresentaran ni
Ginarepresentaran ni Local Chief Executive nga sumulod din Memorandum of Agreement MOA with Eastern Samar Electric Cooperative SMLCO. Siyempre, representaran naman ini ni Attorney Jose Michael Edwin Amancio. May kalabutan na ini itoon pag ito kalaman natin construction in trafic line and installation and distribution transformer and metering para iton city infirmary and laboratory building dito naman na motor pool compound da Barangay Campisawa, Ciudad ng Borongan with a total project cost of 2 million pesos, 2,464,000 and 16 pesos and 45 cents. Sa siya kasamang pen, sana mapulido na iniya ng proyekto para siya na rin ginihingi lahat para ini makapag-operate na ito ang city infirmary. And hindi naman hiton, adton mga komitiba, magplaplastar hira, adton ira report, lakip na hiniyan, Committee on Transportation, kundi in chairperson, Yukuya Ayan, SPM, Ayan Arvin Gallo, hiton, Chairperson niya hiton Committee by Transportation. Eto, report na ni Kuya Ayan adto naging resultan gindumara nga meeting ng Transportation Committee adto ira pag-aksyon ang 35 aplikasyon ni motorized tricycle for hire Ciudad ng Borongan nga una nang gin-endorsar Committee on Transportation han land franchising and tricycle lang kadyan. Tricycle Franchising and Regulatory Board. Sa Schengen talakay na naglabay nga adlaw na sabi nga komitiba, kundi didahan antes magtapos kataliwan busise adton mga kapapilan, adton naga-apply hin prangkisa hin pag-tricyclean din na Ciudad ng Borongan and again endorsar adto han komitiba nga aprobaran hadton SP adton ira aplikasyon hin prangkisa. So asya ni iton igra report ni Kuya Ayan dili naman het plenary iton SP. And then eto committee report liwatan nga komitiba ni Ate Glyza, Committee on People Empowerment and Cooperative Development para liwatan hadton pagpasa pag-approve in resolusyon ng konseho nga magahatag in akreditasyon nga dan tulo nga CSO applicant civil society organization nga mga aplikante sugadahan Sabang North Fisher Folks Association, Barangay San Saturnino, Kababayan, Borongan City Association, Kanhaway Livelihood Civic Association. And eto, laro naman na new business and referral ng ito'ng mga komitiba. Eto, may DD request buhatan, Vice Mayor para naman hadton pag-amend ang internal rules, internal rules of procedure itong 7th Sangguniang Panglungsod, Syudadhan, Borongan, particular na atong Rule 7 pagtaga-quorum iniha kasamang pen. And then, ito pa, pagtatratan ng liwat didi, atong proposed resolution, nga request, tikang naman ang office, and cooperative development, and buhatan ni Rayo Ma'am Cynthia, ito, Cynthia Senior, ito, ang ira-request, para pag-aprobar ang resolution, nag-i-endorsar hinduha nga CSO applicants for accreditation, Sugadan Borongan Fruit and Flower Vendor Association, nganhan Barangay Kanabong, Kababayan, Borongan City. Ito palaki pa doon mga pagtaga-referral, ito, may liwat dili aton again paparipaso nga mga barangay ordinances sugad aton annual budget iton barangay Balakdas, San Andres, ngan barangay Libuton, ngan aton request liwat han barangay Kanabong Council para pag-review han
ordinansan ira barangay, Ordinance number 2, Series of 2026, nga may titulan Ordinance for the Protection, Conservation, and Sustainable Tourism Development. Hatag, tanggapa, hakan abong Haven. Siya ni kasamang pen aton mga iging paparipaso nga mga barangay ordinances nga di naman sanggunya na panglungsod. Base siya niya ton ira pagtatalakayan, base din naton ira order and calendar of business, para usually kung may mga pangkadagmitan na kadugangan pa aksyonan nga mga items sa ton SP, nagkakamay dahitohin adindom kasamang pen. So signan talaanay, thanks much nga daton SP Secretariat adton na tagliwat aton hin impormasyon para naman natin mahi-share din naman sumat istihanan nga good news kasamang pen ana iling waray schedule last week nga di ba aton pagtagapi out and direct ayuda aton waray schedule anwara anton di ba may nag 28 sa 61 ng mga barangay ang syudadan Borongan naggindumaraan na hin out para direct ayuda yan nga weekend Sabado, Domingo, magkakamayda na liwat himpi out. Dito naman mga kabarangayan, salit aton mga benepisyaryo, ang direkta ayuda, ito natin mga senior high, college students, ng ALS learners, nga mga burunganan, syempre. Pakipagsampayan na kami hitam SK Council didahit yung tagsa-tagsa nga barangay para hadton iyo schedule. Base niya to natin nahikay naman anong info di naman CTO, City Treasurer's Office. So signan talaan ay kasamang pen mabalik kita kay pagawas natin nagtitikang na adto ang sesyon. Syempre tinitikangan pagampo pangamayakan God. So ganito mga pagtitikang hinanuman nga mga event o okasyon. So kasamang pen para dun sa matistihanan Ate Sok, damo nga thank you. Back to you. Na mga salamat Ate Sok, mga presko nga mga balita. Nahikay ni Ate Sok di na naman City Hall. Sige pasidluntanan nato na mga intern from ESO. Samtang nagaandam aton mga kasalagabay Eastern Samar State University. Di naman paanunsyo from ESO para hadton ti eskwela Eastern Samar State University kan Avid Campus. Kan Avid Campus. Maupay nga aga didaha ESO kan Avid open for application for incoming students. Ano ba iton ira entrance exam schedule March 6 to April 24. Kada adlaw ito every Friday only. And May 4 to May 27 every Monday, Tuesday and Wednesday only. Application forms available na guidance office ngan selected high schools. So dida ini kan Avid Campus. Sige ato na mga taga didadapit bungtuhan kan Avid mga paghirani nga mga bungto alayon paki kada nala ESO kan Avid. Alright, so may danala kita 5 minutos nalan ato na nahibibilin og sa magala sa Jess. Di na kabarangay ato na mga sumat na likay adto nato na news intern from Eastern Samar State University. Siyahan na mga lokal nga notisya. Street level drug personality nagboluntaryo pag-surrender Borongan City Police Station. Adian balita ni Alexis Balotabor. Radyo Pilipinas Report. Nagboluntaryo pag-surrender Borongan City Police Station sa nga street level individual drug personality kulophan Pebrero 23, 2026. Sumalaha BCPS ang nagsurrender ging kilala lahiya nga alias Ron, 40 anyos, empleyado han gobyerno, nga residente han barangay Balud, Borongan City. Ang nasabi nga pag-surrender, resultahan padayon nga implementasyon han Project Tukhang
Diin nagbuhat hin house-to-house visitation ang mga kapulisan ha mga ginaligar nga may kalabutan ha illegal nga droga. Nga nagresulta ha voluntaryo nga pagsurrender ni alias Ron. Sumalakan Police Lieutenant Colonel Silver is Cabanillas, Acting Chief of Police San Borongan, CPS. Diri maundang an ira kampanya kontra illegal ha droga nga agud masiguro ang kataluwasan hantag sa nga residentehan syudad. Anong operasyon gimbuhat subayhan kaugop kriminalidad atuhan ngan utdon gobyerno ugupan para hakamrayawan ngan kauswagan nga anti-kriminalidad nga estratehiya han Eastern Samar Police Provincial Office. Pinaagihan balita na sinurat ni Ma'am Penelope Pumida, Alexis Balotabot nagbabalita. At kadugangan nga notisya lokal, traffic enforcer, duha nga iba pa, voluntaryo naman nga nagsurrender. Agin pahagot nga kampanya na Pro-8 kontra illegal nga droga. Adi naman na notisya ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Hasirong ang determinado nga pamumuno ni Regional Police Director Brigadier General Jason L. Capoy, muli ng puson nga nahipatik han Police Regional Office 8 o Pro-8 ang pagsurrender han tulong nga personalidad ha illegal nga droga ha probinsyan Eastern nga Northern Samar hadto ni ka-23 sini nga Pebrero 2026. Ini nga kalampuson bungahan ginpakusog nga community engagement nga estratehiko nga operasyon han pulisya ha may panuyo nga surapuon an aktibidad ha illegal nga droga ha mga komunidad. Asyudad han Borongan, usa nga 40 anyos nga traffic enforcer nga ginkikilala nga high value individual o HVI nga may alias nga Lim ang sinurrender katapos han ikinasa nga house to house campaign ng Borongan City Police Station. Habong to naman han balang higa, voluntaryo nga nagtubian ha mga otoridad hi alias Sander 28 usa nga construction worker nga nupudan street level individual so SLI tungod han maduruto nga dialogue nga advokasya han Balanghiga Municipal Police Station o MPS. Samtang nga San Antonio Northern Samar, sumarender liwat alias Nard 28 usa nga SLI hamang otoridad han San Antonio MPS kundiin dayon hiya nga ginpailarom ha counseling nga orientasyon may unang han mga maraot nga epekto han droga nga mga legal nga konsekwensya hini. Ang pagkusa hini nga mga individual in pamatawod han nagkukusog nga pagsarig ngan kooperasyon han publiko ha mga kapulisan siring ni Police Brigadier General Capoy. Igin pahayag ha mga regional director nga ini nga pitad in subay ha direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melencio Sr. Tatis Jr. nga nagtutuyo nga balansihon ang strikto nga pagpasunod ha mga balaod ngan paghataghin higayon para ha rehabilitasyon han mga pagbag-o han kinabuhi han mga tiniway handalan. Hapag kaya na ang mga sinurrender in igin pailarom ha mga kaangayan nga dokumentasyon ngan katalaan gihapon umagi ha mga intervention program han gobyerno base hingpit nga makabalik hintuhaya syudad. Base han balita nga sinurat ni Ma'am Daisy Amor Lalosa Belizar para Sumat Estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Sagka naman kita ha mga notisya ha kauluhan. Commissioner Joel Anthony Viado na Bureau of Immigration nagbantay nga nagpapahinumdum kontra human trafficking. Ang detalye adi ato ang ibaliki Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas Report. Nahulop ni Commissioner Joel Anthony Viado ha Bureau of Immigration darahan pasigi nga pagdamuhan kababayinan nga mga kabataang Pilipina nga ginplaplanuhan ipadara ngadto ha ibang nasod para la maging oripon iniin mga minor de edad pagod. Hanaglabay nga adlaw may dausa nga 21 anyos nga biktima ang napudngan Haninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kauman magkunwari hanga 24 an iya edad para makagikan pa kadto ha Saudi Arabia. Sumalahan BI hinihimo nga mga trafficking syndicate ang pagkukunwari ngan pagsumat hindi ri asya nga mga impormasyon para malikayan ang balaod. Hastaya na sige la ang kahulop han BI
nga unta 24 ang basihan nga edad para hantama nga pag-deploy hadton domestic worker. Ngan pasigilaan ira pag-istrikto han pagbantay kontra han human trafficking. Para sumat istihanon, Alexis Balotawot nagbabalita. Samtang kadugangan nga notisya nasyonal, proteksyon naman habang nga balikbayan boxes ginapahugot hadton BOC. Idetalye Ivan Lavado. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nagpalusad ang Bureau of Customs o BOC hin mga bag-o nga paagi para protektahan ang mga katungdanan han mga overseas Filipino worker may unong hita madagmit ngan maupay nga pagproseso hit ira mga balikbayan boxes. Pinangunahan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno o po the Department of Migrant Workers, DMW, Assistant Secretary Venny Legaspe, ang usa nga consultative meeting o po dan mga tinaglawas sa iba-iba nga mga OFW organizations sa Pebrero 24. Ginhisgutan han pulong an mga isyu han pagkapot ngan pagproseso han mga balikbayan box sa kuban mga inabandonar nga padara nga yada pahit delivery stage ngan mga container nga sige pa prinoproseso han mga partner logistics companies. Igin padayag daman han BOC nga ang reforma ngan preventive measures kontra han mga scam o di relihitimo nga freight forwarding companies nga kuno nangunguwat han mga OFW. Upo dan mga proteksyon ang paghimuhin strategic plans, pagbagawasin mga abiso kontra han questionable nga mga kumpanya, pagpakusog pa han mga pagmonitor nga reporting systems nga na mas mahugot pa nga koordinasyon ng mga logistics partner para masiguro nga talwas sakto nga maupay ang pagdulong ng mga padara. Piniho pa na BOC nga DMW ang padayon nga pagburublig para makakarawat na katungdanan ng interes ng mga OFW sumalahan direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ginaghat naman ang mga OFW organization nga diretso makipagkooperar ha mga ahensyahan gobyerno kung pananglitan magkamayadahin problema o makasabothin malihan era mga padara. Para sumat astehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Samtang balita naman halangyaw, damo nga tao adto na patay makurim ato dyan kahuman na Bagyo ha Brazil. Ari adto na detalye balita ni Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas, report. Durot han makusog nga uuran binaha nga natimpag ang tunahan parte hatimog silangan Brazil. Damo nga tawo ang patay samtang inabutin 30 ka tawo an wara pa hikikiti hasta payana. Ang mga rescuer nga opisyal nagtitikang na panuroyhan posible nga nakataluwas han landslide. Pati naliwat ang paglinis han mga naruba nga lugar. Ini makikitan adtun mga naruba nga establishmento nga ngan mga tawo nga nagtatrabaho panuroyhan mga lawas hadtun mga tawo nga buhi og patay na. Para sumatistehanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Bag-o nga pag-aram nagpakita nga pira nga senior citizen in mentally sharp pa. Uy, good news ini ha. Sige daw Ivan i-detalye ini. Radyo Pilipinas, report. Hausa nga pag-aram, nakadiskubre ang mga scientist nga pira nga mga tawo nga ada edad nga 80 o 90 may da pa maupay nga memorya ngan may da utok hindoble nga neuron kumparan ira mga kaedad. Basarhan research han grupo hin scientists sugad kan Dr. Tamer Giffen han Northwestern University nga ang mga super-agers, ang tawag han mga tigura nga may damo pa nga memorya, nagprepreserbar ang ira utak hin damo nga bag-o nga neurons rason kung kaya no madagmit ngan maupay ira memorya. Dako man niya rason hini ang genetics nagsiring lagihap ang mga eksperto nga it lifestyle nakakaapektar dama hit pag-upay hit memorya ngan hit utak. Ang pagkaon hin masustansya, pag-exercise, pag-iban hin stress, ngan pagkaturog hin maupay, ang mga suhestyon nira para maiwas ng mga sakit panutak sugan ng Alzheimer's kanan maging healthy. Para sumat astehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Nga naman kita ha sports sa balita.
Manny Pacquiao sobraan na pagtagusya kan Alex sa Iyala ginaghatad ton mga batanon nga atleta nga igdasig adton na Pilipinas. Alexis adton na detalye. Radyo Pilipinas Report. An pambansang kamao nga Manny Pacquiao in nagsiring mabuhay ka Alex Iyala. Usa ka nga naghatag hing karangalan para hit aton bansa. Ika ni Manny Pacquiao hiunong kan Alex Iyala samtang nagkukulaw akin iya pakipag-uyas hulos ko nga iginbibida hiya nga permi niya gindadara adton bandera hit Pilipinas. Dugang pa niya kaulangan naton hinsugad kan Alex Iyala nga atleta. Ngan unta magpadayon lang magpursige ngan damo pa nga unta nga Pilipino it magdarahing karangalan para hit aton bansa siring pa ni Manny Pacquiao. Kinsiring dati nga senador inim ng pagpapakita hin pag-aghat para hit masunod nga si henerasyon nga atleta hit Pilipinas nga unta maghingyap hinataas ngan makipagkumpetensya para hit karangalan hit aton bansa. Para hasong matistihanon, Alexis Balutabot nagbabalita. Samtang showbiz sa balita, Regina Velasquez ginpiho iya mga fans nga okay lahiya kahuman naman hadton iya anxiety post. Ivan Lavado balita ini. Radyo Pilipinas Report. Ginpakalma ni Asia Songbird Regine Velasquez ang iya mga fans nga nahulop kahumanan iya post ha ex kundi nag-istorya hiya niya inabat niya anxiety o sobrang kulbahan nagpe-perform ha stage. Hapamaagi a Facebook ang ika-26 Pebrero, naghatagin pagsiguro ang singer ha mga fans. Hello everyone. I know that a lot of you have been worrying about me lately. Sorry about that but I'm okay. I'm just navigating the challenges and changes in my life as I get older. Sumalakan Regina na porsigido hiya nga igursan iya career tungodhan mga ayat ngan nagbabag-o nga sitwasyon tungodhan iya edad. Para Showbiz Balita, Ivan Lavado, aniyo ka chika. Adi pa diro-diretso natin Ivan, bahin naman ini kan Gary Valenciano na ospital darahan over extension ngan cellulitis. Tigas ulo. Sumalhan iya Mrs. nga Angeli Pangilinan na Valenciano. Talaga sige daw Ivan. Radyo Pilipinas Report. This one, I would call it tigas ulo. Asyan reaksyon ng asawahan singer ngan aktor nga hi Angeli Pangilinan Valenciano kuman ma-ospital hi Gary Valenciano nga nakagawas naman ang ika-24 Pebrero. Sumalakan Angeli, aktibo naman hi Gary antes siya ma-ospital han iya face-to-face mental health campaign kundiin nagbisita hi Gary sa 65 nga mga eskwelahan nga nagperform nga naghatagin motivational speech sa mga kabataan. Hanurhin niya nga event sa Quezon City Science High School, sobra 5 ka oras siya nga nagbinakdawon. Ngan kahuman, nagbisikleta pa hiya pero wala pag warm up. Darahini, na-injured higarian iya Achilles. Dinugang pa, posible nga natukob hiya hinamok. Nga nagresulta hin impeksyon nga naging cellulitis. Usa nga impeksyon hapanit nga pwede lumala ngan maging sepsis kundi rin matambalhin temprano. Maswerte naman nga dayon hiya natambalan ngan nakagawa sa ospital. Para Showbiz Balita, Ivan Lavado, aniyo ka chika. Alright, so kinahanglan hinay-hinay lang diro-diretso kasi damo adto na iya mga trabaho. So pareho madamit at kinahanglan Mara po mahuway. health kasi is wealth. Bisan ka paano iton imo sosyedad kinahanglan talaga maghinay-hinay lang. Nga diretso pa check up. Diba? Ano man damat nga pagtaga anxiety post ni Regine? Siya pot mamhan na nga anira concert niya ni Josh Groban ba ang kilala international singer. Inabat ko na anxiety di dahad to nga magpe-perform na hera. Kinulba hiya. So nagpost naman hiya nga to ex niya inabat nga anxiety. Damo naman na nagkuha na iya, nag-support nahulog ang mga fans, mga kasi singer. Sugod ganda Julian San Jose, Darren Espanto. Hanya na naman siya niya
kumpirma nga okay man hiya. Okay lah Gusto hiya. man po. Sige, maupay naman. Para doon mga fans ni Regina Velasquez. Ay da ngayon hit medyo kinukulba pa Oo, bisan bisan na. kun mga Eksperensyado. veterana na nga mga singer. Ayan. Asya Pawi, Oo, ay kinabubuo. Asya Pahi Alexis. Nagkakarag pa hi Alexis, waray na. Medyo mo. Sakto. Pinahinaan ta na nga ni. Aton Tala na aton lang. aircon. Oo. Pero Sige nadodoro-diretso na ni Kuya, di ba? Oo. Okay naman. Kaya Sige. na. Siguro more practice na. More practice. Alright, so sigyong talaanay adi nakitaon 11 minutos na nakalabay haala sa Jess. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey at Transmitter. So ganman na nato na kabakyang, Didia Master Control Coach UFM. Ngayon naton mga intern from ESO. Ivan Lavado. Alexis Balotabot. Gan syempre iniha Ate Pen pumida na sa ring gidamay nga salamat. Uy, happy weekend. Aton may da mga larakton. Oo. Nga na good morning ngayon nga dahakan Hawaii Elementary School. Magkakamayada may da invite ma-cover kita dito iton ira event Hakan Hawaii Elementary School yan na kahuman la iton aton na program. Alright, so sigyong talaanay maupay nga aga ha aton nga tanan ngan happy Friday everyone. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.